Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! Wala nang ibang ina maano na ang hirap pala mawalan ng anak. Aabutin pa natin na mayroon pa bang mangyari sa iba? Samantala nandito na tayo mayroon ng ebidensya na napatay yung dalawang player. Yun po, ma'am. Paano po yung reaction ng mga kapatid? Nalaman nilang wala na si kuya nila. Siyempre, lahat kami may trauma pa hanggang ngayon. Bakit sa dami-dami daw ng player, bakit kapatid pa daw nila yung nawala? Ang babait pa naman, walang kaaway, may respeto sa kapwa. Bakit kapatid pa nila yung nawala? Ang question po namin is, humingi po ba ng tawad ang Ateneo? Ang eskwelahan Siguro, mismo ma'am. sa inyo? Siguro, ma'am, sa ngayon, humingi na sila ng tawad kasi alam na nila na lalaban ako. Pero nung time na yun, hinintay ko talaga sila na pumunta sa akin, mag-explain na ganyan ang nangyari, aksidente talaga, tapos hinintay ko yung paghingi nila ng tawad sa kung ano man ang nangyari sa anak ko. Tapos na sana yun, ma'am, kasi tao lang naman ako. Pero sa feeling ko parang wala silang respeto sa amin na mahihirap. Kasi ma'am, pag may respeto ka sa kapwa-tao mo, ma'am, galing pa yung anak ko doon sa Aurora. Galing doon, ma'am, hindi man lang nila binihisan, hindi nila lininisan, tapos parang sinabi lang nila, oy, kunin mo yung baboy doon na nakatay ko, dalhin mo dito sa Arlington kasi dito natin lalapain yan. Tapos dinala nila yung anak ko doon sa Arlington, walang kasama, walang apelyido, walang teammates na kasama, kahit nag-convoy lang, ma'am, wala talaga. So isa yon sa mga question niyo. Opo, Nasagot na po ba yun? hindi pa po. Masakit na nga yung nangyari. Ang dami pang question na naiwan. Bakit ang nangyari nung ganon? Ganyan, ma'am. Sinong may kasalanan, sinong sisisihin, sino ang may responsibilidad sa nangyari sa anak ko, sino ang dapat, ang daming tanong. Kaya minsan may part na rin ng galit. May galit, ma'am, pero pinaiiral ko na po yun sa Panginoon. Pero in your part, napatawad nyo na po ba sila sa nangyari sa anak ninyo? Wala nga silang respeto, ma'am. Patawarin mo pa agad-agad. Respeto lang yung gusto kong kunin sa kanila. Hindi mo talaga mapatawad ka agad-agad yung mga taong walang respeto sa'yo. Kasi ma'am, nung dumating kami sa Arlington, ilang oras pa ako naghintay para pumunta sila doon, mag-explain. Ganito yung na-aksidente nangyari, ganito po yung nangyari, kaya na-aksidente yung anak mo. Kasi sinabi ko, pag aksidente talaga, may answer din yun. Di ba pag mag-aksidente ka, sabi, aksidente, tapos bakit anong nangyari? Ay, nawalan po siya ng preno, nakatulog po siya. Di ba ganyan? Pero sila, hindi pa sila pumunta doon. Wala talagang explain. Tapos naghintay pa ako nakarating po ako sa Arlington alas 2:40 po ng hapon ng June 9 hanggang 1 a.m. na ng gabi. Bago pa po ako pumirma ng investigation kay attorney po. Kasi hinintay ko pa po yung yung pagdating nila doon, nasamahan ako nila, dadamayan la ako, tapos yung sasabihin nila, mami, patawad talaga, ganyan talaga nangyari. Kasi tao naman lang tayo, di ba? Marunong din tayo magpatawad sa tao. Pero sa feeling ko parang hindi. Walang nangyari. Kaya yun, masabi ko na wala silang respeto. Kapal talaga ng mukha. Pero dahil yung story ni Bobet, maraming naantig dun sa story niya. Kasi maraming nanghinayang dun sa naudlot na
what he could have been, kung paano pwedeng maging sino siya in the future. Buong Pilipinas nakiramay sa inyo. Opo. Hindi lang buong Pilipinas, ma'am. Kahit sa ibang bansa po, marami po sila. Balita ko kasi nung wake, kahit taga Maynila lumilipad para. Opo, lahat, ma'am. Anong sinasabi sa inyo ng mga taong nakikiramay? Lumalaban para sa justice po. Sinusuportahan nila kayo dun sa. Opo, 100% po. Hindi, lalo kayo nagkakaroon ng lakas ng loob para. Kahit naman po walang magsusuporta, ma'am, alang-alang ng anak ko, lalaban talaga ako sa pinapakita nila. So, ayun na nga guys. Kung nagustuhan mo ang video nito, huwag mo naman sanang kalimutang mag-like at mag-subscribe. At pakipindutin mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. Thank you! Bye!